Akong si Eduardo V. Manalo, ministro sa Iglesia ni Cristo, na lumitaw sa Pilipinas sa bisa ng mga hula ng banal na kasulatan at sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo, ay nagpapahayag na aking tinatanggap ang tungkuling pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasaklaw ng tungkuling ito, udyok ng pag-ibig sa Diyos, kay Kristo at sa Kanyang Iglesia, upang mapangalagaan ang mga hinirang sa ikatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Aking ipinangangako na susundin ko, ipatutupad at ipagsasanggalang ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia at ang lahat ng mga tuntuning pinaiiral ng Iglesia ni Cristo. Akin ding ipinangangako na ako'y buong kababaang loob na magpapasakop sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa huling araw. Tulungan nawa ako ng Diyos. Mga mahal na mga kapatid, salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay niya sa atin. Amin pong sinisikap na ang lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ay maisiguro sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaya nananawagan kami sa lahat ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo, hindi lang sa inyo, sa dakong ito, hindi lang sa inyo, sa bansang ito, sa lahat ng lugar na kinalalaganapan ng Iglesia. Kung gusto nating makarating tayo sa kaligtasan, taglayin natin ang uri ng isipan at pamumuhay na ayon sa katwiran at kabanalan na hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin, sapagkat yan ang makatitiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Pero kung sa buhay na ito, nagdaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok, ng kahirapan at mga suliranin, pero nanindigan ka sa paglilingkod mo, ang pamumuhay mo ayon sa katwiran at kabanalang hinahanap ng ating Panginoong Diyos, kahit na ikaw ay nagdaranas pa ng mga pagsubok sa buhay na ito, pero pagdating ng araw ng paghukom, walang hanggan yung biyaya at pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Yan sanang isipin ng mga kabataan, lalo na. Kasi kung minsan, inaakit tayo ng mga kaibigan natin na hindi naman natin kapanampalataya para tularan at gawin yung ginagawa nilang gawang masama ng sanglibutan. Oo, maaaring nakatutuwa yun, kaibigan mo sila. Malapit ka sa kanila, masaya kayo sa buhay na ito. Pero ang alalahanin natin yung darating. Sapagkat pagka ang ating pinahalagahan, yung mga bagay na panlupa, pagdating ng araw ng paghukom, hindi ka makararating doon sa inaasahan mo na pangako ng Diyos, na pagtahan doon sa bayang banal at pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Ano pong sabi sa atin ng mga apostol? Kailan tayo lalong dapat magbantay, mag-ingat sa ating pagkaiglesia ni Kristo, sapagkat sa ganung panahon ay maaaring maging kampante na tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng mga apostol, pagkaan niya dumating sa atin yung ano raw, yung pagtatagumpay. Pagkaan niya para bagang narating na natin yung ating mithiin. Bali ba, mga kapatid, yan po ang nangyayari ngayon sa iglesia. Sunod-sunod ang ating mga pagtatagumpay. Alam natin na ang Panginoong Diyos ay talagang nagpapakahayag sa atin sa ating panahon, sapagkat kahit na gaano ang mga malulubhang pangyayari na nagaganap dito sa daigdig, ngunit ang iglesyang ito ay nakikita nating nagtataguyod at patuloy sa kanyang pagtataguyod sa lahat ng kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Paisipin ninyo yung mga nangyayari sa iglesia. Dumadami ang kaanib,
Dumadami ang may tungkulin, dumadami ang mga nagmamanggagawa, pumapasok sa ministeryo, tumatayo ang maraming mga gusaling sambahan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakikita natin ang lahat ng ito ay ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Pero kung nakikita pala natin ginagawa yan ng ating Panginoong Diyos, lalo tayong dapat na mag-ingat. Lalo tayong dapat na maging mapagbantay sa ating sarili. Sapagkat baka ang mangyari sa atin, katulad ng sinasabi ng Biblia, maging kampantean niya tayo. Na para bagang natamo na kasi natin ang pagtatagumpay, nakarating na tayo doon sa ating minipithi, magpapakaluwag na tayo sa atin pong pagkaiglesia ni Kristo. Hindi tayo dapat pumayag na magkaganon. Sapagkat sa oras na magkaganon, ang sabi ng Biblia, biglaan niyang darating sa iyo ang pagkabagsak. Ibig sabihin, hindi po ito-tolerate ng ating Panginoong Diyos ang ganung uri ng attitude ng mga lingkod niya. Ang gusto niya, patuloy tayo na maging karapat-dapat sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo dapat bumitiw doon sa mga sagutin na dapat nating gawin bilang mga tunay na mga lingkod niya.